Ibang-iba ang level ng understanding ni Grandmaster Magnus Carlsen pagdating po sa larong chess. Kasi naman yung game po na ipapakita ko sa inyo, matindi po eh. Nagpaulan lang po ng pawn sa opening na iisipin mo tagilid na. Pero ano nangyari? Tingnan nyo ha. Round 5 po ito ng Grenke Chess Classic 2024. Kalaban niya si Grandmaster Vincent Keymer na nagpahirap sa kanya noong nakaraang World Cup. Ang tinira po ni Keymer nag-D4 eh. Magnus naman, Knight F6, nag-C4, E6 lang, Nimso ba yan? Nag-Knight lang po sa C3, pero Magnus nag-C5. Tumira po ng tinatawag nilang Benoni defense na kung saan, ako po, dini-D5 talaga yan. Takes, and then D6. Yan po yung laro ni Magnus kay Richard Rapport na kung saan si Magnus ay puti. Ubos si Richard Rapport. Pero dito po, Knight F3, nag-G6, nag-Bishop F4 eh, hindi po nag-H3. Si Magnus kasi nag-H3. Nag-Bishop lang po sa F4. Anong idea niyan? Para po pagka-Bishop G7 yan, chichikin agad. Bakit? Pag hinarang mo yung Bishop, Queen lang sa B6, ayan no, paano mo didepensahan ng sabay? Aba, sabi ni Magnus, hindi ko yan didepensahan ng sabay. Ibibigay ko yung isa dyan. Nagtira lang po ng B5. So, kinapture po yung pawn, tumira lang po na Queen B6. Binigay yung D6 ng ganun-ganun na lang. Pero, linya po ito. Kasi kung titingnan nyo po, 46 minutes pa si Magnus eh. Pero si Keymer, 44, do mabilis pa rin yan, no? Kasi, sacrificean, tapos ang bilis tumira. Anyway, nag-bishop po yan sa E5, nag-castling lang. Nag-E3 po yan, tinulak lang yung pawn sa C4. Nag-queen po sa D1, nag-B4, umaatake. Umatras yan sa B1, nag-bishop lang po sa may B5 to defend the C4 na tinirahan ng A4 at umatras sa A7. Mabilis tumira si Magnus, 44 minutes pa lang siya, samantalang si Keymer medyo nangangapana. Kasi kung titingnan nyo, 33 minutes na lang siya eh. Nag-Knight BD2, develop po itong si Keymer na tinirahan ng Rook C8 to defend the pawn on C3. Rook C1, talagang pine-pressure po yung pawn na tinulak na. At pagkatulak, excellent move, linya pa rin yan, kinapture lang po yan. At Bishop takes F1, kinapture po ng King, tapos Knight BD7 lang. Hanep na yan. Nakita nyo yun? So far, ilang pawn na ang kalamangan ni Keymer dito? Dalawa na po. Though hindi siya nakakasling. Kaso 2 pawn pa rin yan, no? Ang ginawa po dito, isa ng novelty. Kasi nangyari na pala ito before, Bishop D4 ang tinira. Pero pagka Bishop D4 po kasi ang iyong gagawin, ang ititira lang daw po dyan, Queen A6 check. Tapos pag nagtakbo ka, titirahan ka lang ng Knight takes D5. So, ganyan lang daw po, sisimplihan lang ni Magnus. Anyway, balik po tayo doon. Ang ginawa po kasi, nag-capture po yan sa F6 na binawi naman ng kabayo. Tapos, kinapture yung B4. At sa kasalukuyan, 3 pawn na ang lamang. Though, nakahang ito. Si Magnus, abang matindi po eh. Hindi tinikman yung pawn. Hindi tinikman, chumek muna. At pagka-check B, E5. Oh, di ba tagilid? Hindi, may rook takes pala yan. Kasi pagka-capture mo, queen takes lang po sa may A4 at kung titingnan nyo, 2 pawn na lang ang kalamangan. Ang problema, yung mga pawn na yan, weak. No? Ano ang naging compensation for the side of Magnus? Yung king po hindi nakakasling. So, ang mga sunod na tira kakainin to or ito. Kaya ang ginawa na lang po ni Keymer, nag-G3 na lang eh. Isa-safety niya yung kanyang king na kung saan queen takes B5 lang. Nag-king G2 and then queen takes D5 na kung saan pantay na. Isang igla pantay na. Pero mas gusto ko yung position ni Magnus kasi may pass pawn po siya dito. Grabe, no? Pagkatapos magbigay ng mga pawn, unti-unting binawi. Lumamang pa ng konti. Grabe naman si Magnus. Ibang klase. Ang tinira po dito ni Keymer, nag-Queen C4 in endgame na hindi pinansin. A5 lang. Pagka A5, nag-Rook lang po sa may A1. Si Magnus naman, Queen takes C4 lang. Nag-Knight takes C4. At itong matindi, tinulak lang yung pawn. Na unang tingin, hala, nagkamali ata si Magnus. Bakit po? Meron po kasing tiradang ganito. Knight B6. Pero double question mark.
Kasi, ang gandang tingnan, dahil atakado to, atakado. Ibig sabihin, babagsak yung pawn, magwa one pawn up, di ba? Magwa one pawn up na eh. Pero Magnus Carlsen, it's all part of the plan. Natrap na pala dyan si Vincent Keimer kasi meron po siyang napakagandang tira. Knight D5. Grabe. Pagka Knight D5, completely winning na. Ano ang nangyayari, coach? Libre po yung kabayo. Pag kinapture mo, libre yun. O, di ba? E di capture na lang natin to. Eto matindi. Pagka bishop takes, ang tanong, paano mo to hahabulin? Wala, hindi maawat yan. Kahit mag-knight dito ka pa po, A3. O, anong gagawin mo para maprotektahan yan? Kasi pag pumunta ka dito, ganun lang. O, tas tulak-tulak. Diba? Wala. Ubos. Mawa one piece down. Kaya ang ginawa mo ni Keimer, one piece down na ako, it's all yours. Nag-rook takes na lang. So pagka takes, nag-rook lang po sa may B4, pero ito po ay already one piece up advantage for the side of Magnus winning na. Pero ituloy natin, di pa kasi nag-resign si Keimer. Nag-knight D5, rook B7, H6, nag-rook D7, knight C3, nag-rook dito lang. So, bilisan ko na lang. Ayan, bishop lang. Unti-unti lang po. Ayan, pinalit yung tore para mas madali. At dahan-dahanin yan, gagapang yung king. Ganyan na nga po ang nangyari. Ayan, gumagapang po yung king. Pag napalit yung kabayo ng white, mas madali na ipanalo yan. Siyempre, hindi ipapalit. Oh. Pero solid lang ang gagawin approach dito ni Keimer. Dadahan-dahanin lang. Oh. Umiikot-ikot. Okay. Ayan na. Dadahan-dahanin. Pero tingnan nyo, solid si Keimer. Hindi po siya nagtutulak ng pawn para yung structure niya parang may pagka-fortress pa. Pero si Magnus, ayan na, nagagawa na po ng paraan para makagawa ng something-something at medyo itatrap niya na po yung kabayo. Kasi pwede na pong itulak yan. Wala, may ipit na yung kabayo doon. Wala nang gagawin. Dadahan-dahanin na lang siguro. Kaya ang ginawa ni Keimer, nagmadali na in F4. Bakit? Ang style po kasi dito sa klase ng endgame na ito, pag napalit mo lahat ng pawn, tabla yan. Kung mapapalit lahat ng pawn. No, kahit ibigay mo yung tatlo na yan, kapalit dalawa lang, may tabla pa. Kaso, pagkatira po niyan, G4 lang eh. Sinabayan lang. Bakit? Dahil pag kinapture po yung bishop, yun yung ginawa. By the way, bago natin ituloy, pag umatas ka dyan, wala na, trap na yan. Dadahan-dahanin ka na lang. Kaya, kinapture po yung bishop, tinix, king takes, and then tinirahan lang ng knight po sa may G4 or G5, check, umangat. Ayan, ang goal niyan, mapalit yung pawn. Pag napalit yung pawn, tabla na. Kaso, knight F3 lang, 10 pupunta yung king, tumira po doon, pagka knight takes E5, wala na. Easy na to. Kasi pag king move mo, nagkaroon ng king E4, hindi na maipalit. Dadahan-dahanin na po, babagsak na yan. Dito, capture doon. Oh. Ganun na po yung gagawin niyan. Tapos dito, capture yun. Ganun na mangyayari. Kaya nag-resign na po si Vincent Keimer dito. Grabe si Magnus, no? Antindi. Grabe yung mga idea niya. Nakakainis sa galing. Kaya nga sinasabing GOAT eh. Lupit talaga ni Magnus. Grabe, no? At dahil doon, leading si Magnus after round number 6. Pakita ko ulit yung standing, no? Natalo yan nung round 1. Tingnan nyo, Ay, mali ako ng click. Natalo yan nung round 1, Round 1. Pero, panalo round 2, bumawi agad. Dalawang sunod na tabla, and then dalawang sunod na panalo. Grabe, si Magnus. 1 point ahead bigla. Kasi si Richard Laporte, napagtatalo. Si Ding Liren, ang panibagong Grandmaster of Draw. Puro table, wala pang action na nangyayari sa kanyang mga laban. Anyway, muli ito po ang inyong Coach Vinny Master Daniel Causo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Abangan nyo po yung mga video natin na paparating. Nagkaroon lang ng rest day kagabi. Niisip ko i-livestream kasi makakalaban ni Magnus si Ding Liren mamayang gabi. Tingnan natin pag may time. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po. Don't forget to like and share. Bye-bye.